Sabi mo, meron daw rewards and payments. Alam po niyo, hindi mo kailangan ng reward and payment sa mga pulis na nagtrabaho. Sapagkat yun po ang kanilang trabaho. That is their mandate. That is the nature of work. Whether they like it or not, pumasok sila dyan, sinuong nila ang buhay nila. Talagang yun ang gagawin nila. Hindi mo sila kailangan gantimpalaan. Ang maaari lang na masasabing gantimpala na pwede nilang tagawin ay yung ma-promote sila at sila ay makongratulate ng kanilang mga bosses o ng presidente ng bansa. Pero yung sinasabi yun na binayaran sila para pumatay ni Presidente Duterte, kabalbalano yan. What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si Atty. Panelo mga kababayan. Hindi kailangan na bayaran ni Tatay Digong itong mga kapulisan dahil trabaho nila o mandato na sugpuin ang mga adik na naglilipana sa ating bansa. Yan ang matapang na wika ni Atty. Panelo dito sa mga pahayag ni Garma mga kababayan. Na oo nga naman mga kababayan no, na bakit babayaran ni Tatay Digong ang mga kapulisan para pumatay, trabaho naman nila ang protektahan ang mga inosenteng Pilipino sa kamay ng mga adik. Dagdag pa rito nang dahil sa kampanya laban sa droga ni Tatay Digong naging maayos ang pamumuhay at kaligtasan ng bawat Pilipino. Pero ngayon, ayan mga kababayan, hindi lamang sa bawat kanto natin nakikita kundi sa social media din, no? At binablog pa, kamukha na lamang ni Bongit na may authenticated video di umano. Hay nako, na paano nga naman susugbuin ng ating presidenteng Bongit ang problemang ito kung siya mismo gumagamit din di umano. Ano yun? Parang sinaksak niya na lang ang kanyang sarili kapag gumawa siya ng hakbang patungkol dito, ano? Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, walang kwenta itong mga sinasabi ni Garma no, na puro hearsay at galing sa script ng mga young guns na kaya lang naman yan umiiyak ngayon dahil sa pananakot na makukulong ito sa matagal na panahon sa pagka-cite in contempt ng mga young guns ni Bangag. Hay nako, kawawa din itong si Garma ano mga kababayan, pero ang pinakakalaban talaga natin dito itong huwad na committee at ang bangag na administrasyon. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Sa unang tingin, at gaya ng pinalalabas ngayon ng mga mainstream media, ay ang isang kaalyado ay bumaliktad na at inilalarawan na binubulgar na ang di umanong sekreto ng pagpatay sa mga biktima nung nakaraang digmaan sa droga. Yan ang inilalarawan nila. Pero suriin po natin ang salaysay ni Pinagad. Una pa lang, may problema na. Bakit kanyo? Ang nakalagay doon, tinawagan na po siya ng alas 5 ng madaling araw noong Mayo 2016. Teka muna. Noong Mayo 2016, election pa lang yun. Hindi pa alam ng Presidente Duterte kung mananalo siya o hindi. Kasi hindi naman nakalagay doon exactly date. May. May, that was the time elections were being made. So hindi mo pa alam kung after the election na ba yan o prior to the election. In either case, hindi pa siya presidenteng nahalal at hindi niya pa rin alam na mahahalal siya. So paano nangyari yun? Bakit naman ang isang tao na hindi mo alam na maging presidente ka o hindi, o naging naalala ka naman, hindi ka pa nakaupo, gagawin mo na yung mga sinasabi mong nagtatao ka, madaling araw pa, at doon pa sa kanyang residence. Yun po hindi nakapanipaniwala. Number 2, salayon sa kanya, merong Davao Model Plan. At yung Davao Model Plan daw, yun ang ginamit para naging matagumpay, yung laban sa droga nung siya ay alkalde, si Presidente Duterte. At nagkaroon daw ng mga tinatawag na rewards and payments. Nagbabayad daw ng malaking pera. Yan ang sinasabi niya, yung Davao Model. Teka muna.
Ang tanong ko ganito, wala kang sinasabi sa affidavit mo doon sa Davao model na ikaw ay bahagi nung ikaw ay naging chief of police, police director at CIDG chief dyan sa Davao. There is nothing there in the affidavit na sinasabing kasama ka doon sa Davao model. And in fact, subsequent to the paragraph, meron kang binabanggit na di umano, inalok ka na sumama dito sa gagawing pag-replicate nung ginawang Davao model sa Davao. At itinanggi mo, hindi ka sumama dahil sabi mo, wala kang karanasan, wala kang experience sa ganung mga labanan. O ang tanong ko, kung totoo yung sinasabi mo na wala kang karanasan at tinanggihan mo, di ibig sabihin, number one, hindi ka talaga involved doon nung ikay nasa Davao pa dahil wala kang karanasan eh. Dahil kung may karanasan ka, o di sana sinabi mo na tinanggap mo. Eh dahil wala kang karanasan, di wala kang involvement sa Davao. At wala ka ring involvement dito sa sinasabi mo ngayon na sinunod yung Davao model sa pangkalahatan. Hindi po ba? Maliwanag yun. Number 3. Sa ngayon sa kanya, may dinitali ho siya doon eh. Pero yung detalye wala ho siyang personal na kaalaman. Sinasabi niya, tingnan niyo ang affidavit, I was informed. O, ibig sabihin you were informed na ganito, ganyan. Kwento lang sa'yo. Tapos sinabi mo, it was conveyed to me, pinarating sa akin. O, di yung sabihin, wala ka na naman personal na kaalaman. Pagbibintang no mga kababayan, walang first hand na nangyari sa pagitan nila Garma at ni Tatay Digong. Sa madaling salita mga kababayan, gawa-gawa lang talaga. Dahil nga sa script ito, syempre kailangan magdrama mga kababayan. Hininga lang sa'yo. Madalit sabi, wala kang kaalam-alam na personal doon sa mga kinikwento mo. Madalit sabi, hearsay. At kung hearsay, hindi ka panipaniwala. Wala kang ng personal knowledge. Agree. Pangapat, sabi mo, meron daw rewards and payments. Alam po niyo, hindi mo kailangan ng reward and payment sa mga pulis na nagtrabaho. Sapagkat yun po ang kanilang trabaho. That is their Correct. mandate, that is the nature of work. Whether they like it or not, pumasok sila dyan, sinuong nila ang buhay nila, talagang yan ang gagawin nila. Hindi mo sila kailangan gantimpalaan. Ang maaari lang na masasabing gantimpala na pwede nilang tagawin ay yung ma-promote sila at sila ay makongratulate ng kanilang mga bosses o ng presidente ng bansa. Pero yung sinasabi ko na binayaran sila para pumatay ni Presidente Duterte, kabalbalano yan. There is no such animal as President Duterte paying them so much money just to kill because that is precisely their job. You don't have to be paid for that. Trabaho mo nga yun eh. Ngayon, meron nung pera. Walang kaduda-duda meron pera. Bakit walang pera during the operations? So bakit when you launch a nationwide campaign against illegal drugs, you need money for that. Kailangan mo ng pera ng mga police, ng mga law enforcement. Yun lang mo, paano mo malalaman ang mga sindikato kung hindi ka magbabayad doon sa mga informant? Kukunin mo yung mga informant eh. Papabaliktarin mo yung mga miyembro dyan, kukunin mo para ituro sa iyo kung saan, sinong involved dito, saan ka magre-read. Kailangan mo ng pera yan. Kaya talagang may pera. And it will never succeed. And because of that, naging matagumpay yung pong laban sa droga. Now, tandaan po ninyo, yung SONA, yung first SONA ni Presidente Duterte. At saka mga kababayan, paano natin malalaman kung kwentong Sarsibela na lamang ito? Tinanong ba naman kung kabit itong si Garma? Anong klaseng script yan? Kahit si Tatay Digong hindi papatulan ang isang dugyot na Garma na kahit paano may
taste naman siguro si Tatay Digong na ang ganda nga ng kanyang asawa mistisa, tapos yan si Garma, yan pa ang gagawing kabit. Napakaengot nyo naman mga huwad na committee. Ano ang deklarasyon niya? Sabi niya, pag ako nanalo, ito ang aking mga patakaran. This is my policy statement on the war on drugs. I will kill you. Papatayin ko kayo. Pag hindi kayo tumigil, hindi nyo itigil ang pagpakalat, pagpalaganap, at pagsira sa henerasyon ng mga Pilipino. I will kill you. Yun ang ginagamit nila. Pero yun po ay isang pangako sa elektorado. Na yung elektorado naman nakikinig at dahil sa kanyang pangako na binitawan, yun po ay naging bahagi ng isang kontrata ng isang kandidato at sa bumuboto sa kanya. At nung binutuhan siya maging presidente, kinakailangan yung pangako niya yun, yung kontrata nila ay isagawa niya. Kaya isinagawa niya, hindi siya pa pwedeng mag-renege o bumaliktad doon. Kaya nga nung first SONA niya, sabi niya, sa mga pulis, mga law enforcement, I'm declaring war on drugs. Kaya gawin nyo ang trabaho nyo. Susuportahan ko kayo. Yun ang ibig sabihin ng susuportahan. Kasi ang mga reklamo ng mga pulis doon, kaya kung sila takot manghuli. Sila ho ay dinidemanda dahil maraming pera mga drug lords. Dinidemanda sila pa nakukulong, nasususpende, nadidismiss. Kaya sabi ni Presidente, hindi mangyayari yun. Pag ginagawa nyo ang trabaho nyo in accordance with your duties and functions, I will support you. I will give you lawyers. Tuloy nyo. Gawin nyo. Subalit, may pasubali po siya. Sabi niya, if you abuse your authority, then there will be hell to pay. Parurusahan ko. Kaya yung sinasabi niya na doon naman sa mga drugista, mga drug lords, papatayin ko kayo. Ibig kong sabihin lang, simple. That is a policy statement, which means I will pursue you to the ends of the entire archipelago, prosecute you, and put you behind bars. Ikukulong ko kayo. You know, ang nangyari dyan. Kaya hindi ko pa pwede na hindi gawin ni Presidente Duterte yan, sapagkat yan ang kanyang mandato. Ngayon, ang tanong, naging matagumpay pa ang Presidente Duterte. O pakinggan yung sinasabi ni Kongresista Richard Gomez. Siya ay mayor. Kahit tanungin mo pa ang mga nasa palengke, nasa tonda, no? Mga driver, mga ordinaryong mamamayan, sasabihin talaga nila na may pagbabago at pagpayapa sa mga lugar nila noong panahon ni Tatay Digong. Natakot ang mga kriminal na gumawa ng krimen dahil sa kamay na bakal ni Tatay Digong. Nandami nga nagwiwika sa ating mga viewers na kung maaari nga ibalik itong war drugs campaign ni Tatay Digong Pero hindi magawa-gawa ngayon sa administrasyon ni Bong sapagkat siya mismo bangag. Kung hindi raw naglusad ng ganito, yung Bohol, yung lugar niya, talamak sa droga. Mabuti na lang daw at dumating yung Duterte yan. At naging masigasig sa pagsira ng iligal na droga. Yan po yung matagumpay. Kaya mga tao, hindi po ba tayo noon, natatakot tayong pumasok sa trabaho, umuwi from the work, dahil nagkalat to ang mga drugista. Gaya ng pinaliwanag na ni Presidente Duterte. Yan yung pag ikaw ay drug. Pag ikaw ay addict dyan, unang-una, magnanakaw ka sa pamilya mo para i-maintain, panatili mo yung addiction mo. Pag wala ka na, yung kapitbahay mo na. Pag wala na yung kapitbahay, mag-hold up ka na. Gagamit ka na ng dahas. Hanggang maging miyembro ka na ng sindikato, baril na. O, yun po ang katotohanan dyan. Kaya, ito pong affidavit ni Colonel Garma, sinasabi nila, na smoking gun, smoking gun, sabi niya, ito na, ibigay. Ako, hindi po. Kaya title ko doon sa aking article, part 1, kahapon lumabas, smoking gun. Kasi, ang aking pong tingin dyan, itong si Garma, dahil halos umiyak na po siya, di ba? Talagang binubuli siya doon, tinatakot ang lahat.
pinikwersa ngayon siya na magsalita upang ilarawan nga di umano na si Duterte nasa likod ng ganitong karumal-dumal na krimen. Kaya ako gumawa ng affidavit na ganyan. Pero, sa unang tingin, nakala nyo, naku, inilahan na. Pero hindi nga ako pwedeng inilahan. Kasi, yung laman, kinukontra ang tunay na kalakalan sa panahon na sinabi niya na wala siyang involvement, so hindi niya alam. Tumanggi siya kasi wala siyang karanasan. Pagkatapos, yung mga dinidetali niya, sinabi lang sa kanya. Kwinento lang sa kanya. Wala ho siyang personal na kaalaman. Pero ang tingin ko, para, ang duda ko, personal na tingin ko dyan, siya ho ay tinakot na kailangan ganitong gawin mo, or kasama na yung takot, merong alok sa kanya. O, aalagaan ka namin. O, whatever. Yan o, may special child yan. Makakasama yun sa konsiderasyon. Alam yung anak mo. Carrot and stick yung ginawa dyan. Pero, itong si Garma, siguro yung kinuha niyang abogado, marunong. Sabi niya, sige. Pagbigyan natin, pero gagawin natin. Yung kwento mo, hindi tatayo sa hukuman. It will not stand in court. Pero for purpose of propaganda nila, magagamit nila. Pero pag nagdemanda sila, wala yan. Yan ang tingin ko dyan. Talagang gusto lang nilang siraan ang mga Duterte. In particular na si Presidente Duterte. Alright, Attorney Sal. Alam mo, Attorney Sal, maliban doon sa Kawawa din tong si Garma Talagang nadidiin na lamang ng mga kababayan. Tandaan natin, hindi kalaban si Garma. Ang tunay na kalaban dyan ang mga young goons. labas mong column doon sa The Manila Times, kasama mo rin sa Manila Times, itong si Bobby Tiglao, naglabas din ng column, Attorney Sal, at sabi niya, ginagawang investigasyon dyan sa Kamara ay in aid of re-election. And it has been a long-standing joke, ika nga sabi niya. Doon yung mga ginagawang inquiries ng iba't ibang komite ng Kamara. At sinabi din niya dito that the investigations aim to demonize Duterte so much that his candidates and he himself would lose in the May 2025 midterm elections. His demonization will drag down the prestige of his daughter Sarah, so for the shoo-in to be the next president. Mangyayari ba ito, Attorney Sal? Itong ginagawa nila na hearing dyan sa Kamara, sa Senado, will they succeed in destroying the Dutertes? Gaya mo na sinabi ko doon sa lalabas ng part 2 kasi part 1 lang yan Sa huling paragraph, sabi ko sa it is very obvious na yung ginagawa nila ay para siraan ang Presidente Duterte at si VP Inday Sara. Subalit, they will never succeed because the people there can see through of the evil intentions. Kaya yung sinasabi ni Bobby Tiglao, you remember, matagal na natin dinidiscuss yan, na yung mga ginagawa nila is in aid of election, in aid of re-election, in aid of becoming political relevant. Pero sa totoo lang, tingnan mo yung may mga lumalabas sa social media ngayon. Si Miriam Defensor Santiago, nung siya'y senador pa, galit na galit siya dyan sa mga inquiries na yan. Alam mo bakit? Sabi niya, correct. Bigyan niyo ko, sabi niya, ng isang batas na naisulong at naisagawa dahil dito sa inquiry ito. Hindi totoo. Walang batas. Kasi nga, yung mga inquiries para matulungan ng mga lawmakers na magsagawa ng mga batas na makaka-amyenda, makakaklaro o mapaipapalit doon sa umiiral na batas. Pero sabi ni nasirang Senator Miriam Defensor Santiago, wala naman hanggang ngayon, wala. Ngayon, hinahamon ko po ang mga membro ng Kongreso, Senador, mga kongresista. Ipakita nyo nga sa amin kung anong batas na ang naipasa nyo. Kaugnay doon sa mga inquiries na ginawa nyo sa panahon ni Arroyo, panahon ni Aquino, panahon ni Ramos,
panahon ni Estrada. Kung meron, after kayo natapos ng inquiry, ng rekomendasyon, meron ba kayong ginawang batas? Ano yun? Nasaan yun? Wala. Exactly, Attorney Sal. Kaya, yun pa naman ang ginagawang dahilan ng mga mababatas, Attorney Sal, that they've been given power to conduct investigation dahil bahagi yun sa kanilang responsibilidad, which they weaponize, Attorney Sal, especially pagkalaban nila sa politika, Attorney Sal. So what's your take on this, Attorney Sal, na ngayon na nasa camera, no? Andun, it's like saying, held in contempt si Garma, no? Nandun sa camera at patuloy pa rin pagdinig na ginagawa nila, Attorney Sal. Anong take mo dito sa naging affidavit po niya? Una-una, hindi ba si Garma, PC Chairman, nakakulong? Tama ba? Yes. Right. Nakakulong siya. At nakakulong siya dahil sa kawalang bagay na tanong na hindi niya masagot. Sapagkat unang-una, tanong, improper na, invasive pa, at subjective pa. Ang tanong, malapit ka ba kay Pangulong Duterte? Alam mo na, pag tinanong ka niya, paano mo masasabing malapit ka? Ang feeling mo, malapit ka nga kay Presidente Duterte. Presidente Duterte, hindi naman malapit sa'yo. Madaling sabi, hindi dapat tinatanong yun Pagkatapos, dahil labang dyan, ikinulong siya. To my mind, that is illegal. Maling-mali. That is an abuse of authority and abuse also of discretion na you can cite in contempt in the aid of legislation. Ngayon, so yun ang kalakaran, nakakulong po siya. At ilang araw na. And there is the probability na matagal siyang makukulong. Given that circumstance, itong mga nandyan sa Kongreso, talagang pinipilit nila na ilarawan si Presidente Duterte na nasa likod ng mga tinatawag na extrajudicial killings, lahat ng mga kasamahan tinatapon sa kanya. Kaya kailangan yung mga taong inaanyayahan nila magamit laban sa kanila. At yun ngayon ang ginagawa nila. Puntahan natin ngayon si Colonel Reynaga. Naglabas siya ng isang affidavit at may iyak siya. Sa madaling salita mga kababayan, tinatakot sa pamamagitan ng cite in contempt. Kaya naman walang magawa itong si Garma kundi idaan sa drama at idikit na lamang si Duterte sa mga pangyayaring wala naman talagang katotohanan. Binabasa niya. Makikita mo na talagang labag sa kalooban niya ang kanyang ginagawa. Ano ngayon ang nakalaman sa affidavit niya?